Tayo na nga guys, dahil sa nangyari, itong si Dr. RJ ang pumasok doon sa conference room kung saan nakita niya nakabalagta itong si Lynette at ayun na nga, habang naghihintay naman itong sila Doc Annalyn sa labas, kasama na yung mga ibang pasyente, pati na din si Giselle at si Zoe na naimbiyar na dahil sa pagpunta ng kanyang tatay, ng kanyang daddy doon sa loob. At dumating na din yung mga fire truck at ayun na nga, nasabi pa talaga ni Zoe sa kay Annalyn na deserve na daw yun ng mami niya na mamatay at sana mamatay na daw yung mami. Nung nanay Lynette niya dun, kung kaya sa galit ni Annalyn, nasampal siya nito at nagsabunutan silang dalawa. Kung kaya't ilawat sila nila Doc Ray at Giselle at ayun na nga guys. Napag-alaman doon sa video na nakita doon na nandun pala si Zoe nung time na naiwan si Lynette doon at nagulat sila bakit parang hindi man lang tinulungan ni Zoe itong si Lynette, pero lingid sa kanilang kalaman. Nung nagising na si Lynette, naikwento ni Lynette na si Zoe ang dahilan kung bakit siya nakabulagta doon at nahimatay, kung kaya't natrap siya doon sa sunog na yun. Dahil daw nag-away sila at ayun na nga, nauntog siya ni Zoe doon sa table kung kaya't nahimatay ito, kung kaya't nangingit-ngit sa galit itong si Annalyn, pati na din si Aling Diosa at pati na din si Dr. RJ tumalikod dahil balak niyang puntahan si Zoe. Ito namang si Chantal, kinakumpad niya si Zoe at talagang kinuha niya yung loob nito at gusto niya itong maging kasabwat. At ayun na nga, tinawagan ni Chantal ang misteryosong babae na nakamaskara at sinabi nito na talagang pag pinagpatuloy ni Zoe yung ginagawa niya, masisira daw yung mga plano nila. At paano daw pag malaman ni Dr. RJ na siya ang may pakana ng sunog at natrap si Lynette dun sa loob. At ayun na nga, sinabi naman ng nakamas na kahit anong mayari, tulungan daw ni Chantal itong si Zoe. At ayun na nga guys, I'm sure si Moira yan kasi nagpa-plastic surgery siya at nakamas pa talaga siya, may pa-butterfly. At ayun na nga po guys, ito namang si Doc Annalyn, mayroong binili na gamot ng kanyang nanay habang palakad-lakad ito nang biglang may nagkabangga ang motorcycle at natumba itong motor at isang babae at isang lalaki ang sakay nito, magkapatid, at galit na galit ito dun sa lalaki na nakabangga sa kanila kung kahit hinabol niya ito. At ayun na nga, sobrang nataranta itong babae dahil hinabol ng kanyang kuya yung nakabangga sa kanila at tinulungan ni Doc Annalyn yung babae at tinawagan ng ambulance para masikasi ito. Pero hiniling ng babae na sundan ni Doc Annalyn yung kanyang kuya at ayun, ginawa ni Doc Annalyn ang sinabi nito. At nung dumating si Annalyn doon sa lugar kung saan nandun yung lalaki, tinutukan niya ng baril yung nakabangga sa kanila. Talagang gusto niya itong tuluyan na barilin, pero nang makaaway itong si Doc Annalyn at sinabi nito na inutusan daw siya ng kanyang kapatid para daw awatin ito at sundan. At ayun, sinabi ni Doc Annalyn na huwag niyang gawin yun kasi ano daw yung mangyari sa kanya pag makulong siya, paano na lang daw yung kapatid niya, o kaya kapag isip-isip ang lalaki. At ayun na nga, sabi niya magpasalamat daw ang lalaking nakabangga sa kanila sa kay Doc Annalyn, kundi dahil sa kanya natuluyan na ito. At ayun na nga, umalis itong lalaki at bumalik itong si Doc Annalyn at yung lalaki doon sa ambulance kung saan nandun yung kanyang kapatid at ready nang dalhin sa ospital. At sinabi nito na hindi na muna ito sunod sa kanyang kapatid dahil may pupuntahan daw ito. Yun pala, bago yun, may tumawag sa kanya. Yan ay si UCG, ang anak ni Chantal. Siya pala ay isa sa bodyguard ng anak ni Madam Chantal. At ayun na, nung pumunta ito dun sa lugar kung saan nandun si UCG nagpa-practice ng ang galing niya humawak ng samurai guys. At ayun na nga, sinabi nito na kung ready na ba daw ito sa mga pinaplano nila dahil isa ito sa pinagkakatiwalaan niya at nang biglang dating naman ni Madam Chantal at nag-usap sila at sobrang na-impress si Madam Chantal sa galing ng kanyang anak. At ayun na nga, excited din makilala nitong ni Gilbert kung sino yung mga tanyags kasi yun ang mission niya. At mayroon sila mga masamang pinaplano sa mga tanyags. At bago yun, ito naman si Giselle at Dr. RJ. Ayun, ang plano ni Giselle dahil ayaw ni Dr. RJ makulong yung kanyang anak. Nagplano siya ng iba at
kinasabot niya itong si Doc Ray at sinabi nito na ganun yung plano nila. Pero yun, agree din si Doc RJ sa plano ni Giselle na suspendihin ang residency ng kanyang anak dahil sa mga ginawa nito at hindi na daw naayon yung mga ginagawa ni Zoe dahil sobra na daw yung pabayaan niya daw yung si Lynette na mamatay doon sa isang lugar. Naturingan pa naman siyang doktor. At ayan na nga, nalaman ni Madam Chantal na gano'n ang ginawa ni Dr. RJ at nagulat din sila dahil binalita ng kanyang secretary na suspendido na daw si Zoe. At yung mga nurses naman sa Apex uusapan ng tungkol sa kay Zoe na hindi na daw nakapasok na ng araw at ayun na nga may bagong news na suspended na daw ito sa Apex kung kaya pati doon ka na rin nagbulat pero sinabi nito na deserve niya yun dahil sa ginawa niya sa kanyang nanay at ayun hindi niya din mapapatawad si Zoe. At ayun na nga guys, abangan niyo mga susunod na mga kabanata, yung mga planong gawin nila Madam Chantal sa mga tanyags. At thank you so much for watching guys. Please don't forget to like, subscribe and press the bell button for you to notify my next video. Thank you so much and bye!